Mayroon tayong mga kamag-anak na mabait lamang sa mga kapamilyang may pera. Kapag wala kang pera ay hindi ka para pansinin, lalo na at wala kang pakinabang sa kanila. Ikaw, mayroon ka bang ganitong mga kamag-anak? Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Maagang iniwan si Jericho ng kanyang nanay at tatay. Batang-bata pa lamang siya nang hindi na ito umuwi sa kanilang bahay. Nabalitaan na lamang nila na may isang sasakyan ang nakita sa bangin at doon ay natagpuan ng mag-asawa na wala ng buhay. Kaya simula noon ay sa kanyang mga tiyahin na lumaki si Jericho at doon niya naranasan ang maging isang alipin. Ginawa siyang utusan doon kapalit ang pagpapaaral at pagpapakain sa kanya. Pero kung minsan ay sumosobra na ang mga ito, nagagawa siyang saktan at pagbuhatan ng kamay nang dahil lamang sa pagkakamali sa maliliit na bagay. Hay naku Jericho, isang araw ay mapapalayas na talaga kita. Pabigat ka na lang dito sa aming bahay, tapos ang lakas-lakas mo pang kumain, sabi ng kanyang tiyahin na si Aling Edna. Tita, nagkakamali po kayo. Hindi pa po ako kumakain, nakayokong sagot ni Jericho. Anong hindi kumakain? Sino naman ang kumain ng pritong manok sa lamesa? Ikaw talagang bata ka? Magsisinungaling ka pa? Galit na sabi ni Aling Edna. Pagkatapos noon ay pinaluhod ang binata sa asin upang maging parusa niya sa kanyang kasinungalingan. Pero ang totoo niyan ay hindi naman talaga siya ang kumain at nakita na lamang niya ang kanyang pinsan na natatawa sa isang sulok ng bahay. Lumapit ito sa kanya at may ibinulong ito sa kanyang tenga. Jericho, alam mo ba na ipinakain ko sa aso ang ulam para hindi ka na makakain at para masermonan ka ni nanay? Natatawang sabi ni Gerson. Hindi nagawang ipagtanggol ng binata ang kanyang sarili. Paano naman kasi ay hindi siya para paniwalaan ng kanyang tiyahin at baka mas mabigat pa na parusa ang kanyang matanggap. Sobrang hapdi na ng kanyang mga tuhod nang patayuin siya ni Aling Edna. Bumuhos na lamang ang kanyang mga luha nang hindi dahil sa sakit. Umiiyak siya dahil hindi niya lubos maisip na nararanasan niya ang ganitong klase ng bagay. Naaalala niya noong buhay pa ang kanyang nanay at tatay na inaalagaan siya ng mabuti at hindi hinahayaang magutom. Jericho, mas matindi pa ang gagawin ko sa iyong parusa kapag inulit mo pa ang bagay na yun, nakasimangot na sabi ng kanyang tita. Opo, hindi na po mauulit. Pasensya na po kayo sa aking nagawa. Lumuluhang sagot ng binata. Lumipas sa mga taon ay si Jericho din naman ang nagpapaaral sa kanyang sarili. Ang totoo kasi niyan ay wala naman talagang pakialam sa kanya si Aling Edna at matagal na nga nitong balak na patigilin siya sa kanyang pag-aaral. Mabuti na lamang ay tinulungan siya ng kanyang matalik na kaibigan na si Ronnie at hinahayaan siya nitong makapagluto sa kanilang bahay ng kanyang mga paninda. Pasensya ka na talaga pare ha. Hayaan mo, mag-aambag naman ako ng gasol kapag nakaipon na ako ng pera. Nahihiyang sabi ni Jericho. Wala namang problema. Pero tanong ko lang, malaki ba talaga ang tinutubo mo sa pagtitinda mo ng turon? Baka naman nagpapakahirap ka lang sa wala? Tanong ni Ronnie. Oo naman pare, malaking tulong ito para sa akin. Kung minsan yung iba kapag naaawa sa akin ay pinapakyaw na ang aking paninda. O kung minsan naman ay dinadagdagan nila ang ibinabayad nila sa akin. Nakangiting sagot ni Jericho. Malupit man sa binata ang kanyang sariling mga kamag-anak, ngunit nandyan naman ang kanyang mga kaibigan na handa siyang tulungan. Sa pamamagitan ng ganitong bagay ay kumikita siya ng pera at naipagpapatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Walang kaalam-alam ang kanyang tiyahin na ginagawa ni Jericho ang ganitong klase ng bagay. Gustong-gusto na kasi talaga ni Aling Edna na patigilin ito sa pag-aaral, ngunit hindi pa rin nawawalan ng pag-asa ang binata.
Jericho, wala na akong ipapakain sa'yo. Patitigilin na kita sa pag-aaral dahil hindi na kita para pagsayangan ng pera. Seryosong sabi ni Aling Edna. Pero tita, kaya ko naman pong pag-aralin ng aking sarili. Huwag niyo na po akong isipin. Magalang na sagot ni Jericho. Kung ganun, ay lumayas ka na dito. Wala ka nang pakinabang, pabigat ka pa sa aming buhay. Kung may ambag ka lang sana, edi patitirahin kita dito. Inis na sabi ng kanyang tiyahin. Tita, pakiusap. Huwag niyo po akong palayasin. Kayo lang po ang kamag-anak ko at wala po akong maisip na iba kong lilipatan. Hayaan niyo po isang araw ay mapapatunayan ko rin po sa inyo na magiging maayos po ang aking buhay. Kinakabahang sagot ni Jericho. Ngunit naging matigas si Aling Edna at tuluyan nitong pinalayas ang kanyang pamangkin. Paano ako makakasigurado na magiging maayos ang buhay mo kung ngayon pa lang ay puro problema na ang ibinibigay mo sa amin? Sige na, umalis ka na at wala naman akong pakialam sa'yo, sagot ng kanyang tiyahin. Malungkot na umalis si Jericho sa pamamahay ni Aling Edna. Sinubukan nitong magsabi kay Ronnie kung pwede ba siyang makitira. Pare, pinalayas na ako sa amin. Wala na talaga akong ibang malalapitan. Baka naman pwedeng makitira muna ako sa inyo. Pagmamakaawa ni Jericho. Hindi ko lang alam ha. Magsasabi muna ako kay nanay. Pero sa tingin ko naman ay papayagan kanya, sagot ni Ronnie. Nang makausap ni Ronnie ang kanyang ina ay agad nitong hinarap ang binata. Jericho, wala namang problema sa akin kung makitira ka dito. Matagal na kitang kilala at matalik na kaibigan ka rin naman ng aking anak, nakangiting sabi ni Aling Isabel. Nang dahil doon ay nagkaroon ng bagong tirahan ang binata. Nangako ito na pagbubutihin niya ang kanyang pag-aaral at balang araw ay makakabawi siya sa pagpapatira nito sa kanya. Simula sa mga araw na iyon ay parang naging magkapatid si Jericho at Ronnie. Sila ang magkasama sa pang-araw-araw at pati na rin sa eskwelahan. Isang araw ay nagkaroon ng maraming order ng turon si Jericho dahil sa kanya na rin kumukuha ang kantina ng kanilang paaralan. Sa pang-araw-araw ay kumikita na siya ng maayos at nang dahil doon ay naipagpapatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Pare, nasaan si Aling Isabel? Magbibigay lang sana ako ng pera. Sobrang laki talaga ng utang na loob ko sa inyo. Nahihiyang sabi ng binata. Tamang-tama, kailangan talaga ni nanay ng pera eh. Lumabas lang yun saglit, pero babalik din yun, sagot ni Ronnie. Maya-maya lamang ay dumating na si Aling Isabel. Agad itong kinausap ni Jericho, sabay iniabot ang 300 piso. Tita, pasensya na po kayo kung yan lang po ang nakayanan ko sa ngayon. Sana po ay tanggapin niyo po yan bilang aking pasasalamat, nakangiting sabi ni Jericho. Maraming salamat naman at hindi na ako mahihiya. Tatanggapin ko na to dahil kailangan ko talaga ng pera, masayang sabi ni Aling Isabel. Lumipas sa mga taon ay malapit na silang makatapos sa kolehiyo. Napagtagumpayan ng binata ang kanyang mga pangarap na makapagtapos sa pag-aaral. Hindi naging hadlang sa kanya ang kahirapan dahil nalabanan niya ito gamit ang kasipagan. Isang araw ay nagkaroon na sila ng kani-kanilang mga trabaho. Nagtatrabaho na si Ronnie sa ibang bansa samantalang naiwan naman si Jericho dahil napili na lamang nitong magnegosyo. Hello pare, ikaw na ang bahala kay nanay ha? Kumusta na ba kayo? Tanong ni Ronnie sa telepono. Maayos naman kami pare. Ito, pinaghahandaan ko itong naiisip kong negosyo. Puhunan na lang ang kailangan ko pero sigurado kong kikita to ng malaking halaga ng pera, sagot ni Jericho. Nagulat na lamang ang binata nang oferan siya ng kanyang kaibigan ng malaking halaga ng pera. Alam mo pare, malaki talaga ang tiwala ko sa'yo. Pauutangin kita at ikaw na ang bahala. Susugal ako sa'yo pero ipangako mo na magiging partner tayo sa negosyo kapag nagtagumpay ka ha? Natatawang sabi ni Ronnie.
Talaga ba? Sige pare, pagkakataon ko na to para mapatunayan ko sa aking tiyahin na magiging maayos ang buhay ko. Masayang sagot ni Jericho. Lumipas ang isang buwan na paghahanda ay sinimulan na ng binata ang kanyang negosyo. Magaling ito sa pagluluto kaya agad niyang inialok ang kanyang produkto. Isa-isa niyang pinuntahan ang mga sari-sari store upang ialok ang kanyang panindang tsokolate. Ma'am, tikman niyo po itong niluto kong tsokolate. Ako po ang may gawa niyan. Sa murang halaga ay matitikman ito ng mga bata, sabi ni Jericho sa isang tindera. Wow, ang sarap naman ito iho. 10 piso lang talaga ang isa nito. Sige, kukuha ko ng marami at ititinda ko dito. Manghang sagot ng isang ale. Sa una ay maliit pa ang kinikita ng binata, ngunit kahit na ganon ay hindi siya nawalan ng pag-asa. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pangarap hanggang sa isang araw ay marami ng mga tindahan ang kumukuha sa kanya. Nagawa na nga niya itong ipatinda sa mga grocery store, kaya dito rin nagsimulang lumaki ang kanyang kita. Kailangan ko nang makapagpatayo ng pagawaan ng tsokolate at kailangan ko nang kumuha ng mga tauhan. Hindi ko na kaya na mag-isa lamang akong kumikilos dito, sabi ni Jericho sa kanyang isipan. Ilang buwan nang lumipas ay nakauwi na si Ronnie galing sa ibang bansa. Gulat na gulat ang binata nang makita nito na may sarili ng pagawaan ng tsokolate ang kanyang kaibigan. Nagtagumpay ka talaga pare. Sa totoo lang ay ayaw ko nang bumalik sa ibang bansa. May naipon akong pera at pwede pa kitang tulungan. Palakihin natin ang negosyong ito, masayang sabi ni Ronnie. Salamat sa tiwala pare. Pangakong isasama kita sa aking tagumpay. Natatawang sagot ni Jericho. Lumipas pa ang mga taon ay nagawa na rin nila itong i-offer sa malalaking supermarket. Sobrang dami na talaga ng kanilang mga sinusuplayan, kaya dito nagsimulang magbago ang kanilang buhay. Isang araw ay napagdesisyonan ni Jericho na balikan ang kanyang tiyahin at doon na muling manirahan. Kahit papaano naman kasi ay may nagawa itong maganda sa kanyang buhay. Tita Edna, magandang tanghali po. Ito na po ako ngayon, tita. Magalang na bati ni Jericho. Oo naman, alam ko naman ang nangyari sa'yo. Tara dito at tumuloy ka. Gerson, ipaghanda mo nga ng merienda ang pinsan mo. Malambing na sagot ni Aling Edna. Ibang-iba talaga ang turing sa kanya ngayon ng kanyang malupit na tiyahin. Ibang-ibang pag-uugali ang ipinapakita sa kanya nito kaysa noong wala pa siyang pera. Naging masaya si Jericho sa kanyang nalaman sapagkat nagbago na ang tingin sa kanya ni Aling Edna. Ngunit nagulat na lamang siya nang humingi ito ng pera. Jericho, pamangkin, baka naman pwedeng makahingi sa'yo ng pera. Mayaman ka naman at natulungan ka naman namin dati, nakangiting sabi ni Aling Edna. Opo tita, wala pong problema. Malaki rin naman po ang utang na loob ko sa inyo, sagot ni Jericho. Simula noon ay palagi nang nahingi sa kanya ng kung ano-ano ang matandang babae. Ibinibigay naman ni Jericho kung kaya niyang ibigay ang bagay na ito. Si Aling Edna lamang kasi ang kanyang nag-iisang tiyahin. Kahit na papaano ay kapatid pa rin ito ng kanyang namayapang ina. Jericho, pwede bang bumili ka ng bagong telebisyon? Tsaka bumili ka na rin ng bagong washing machine para hindi na ako mahirapan sa paglalaba, sabi ni Aling Edna. Pero tita, hindi po ba't bagong bili pa lamang po ang ating telebisyon? Tanong ni Jericho. Oo nga pero naliliitan na ako. Mas masarap siguro manood kung malaki ang ating TV, sagot ni Aling Edna. Doon ay nagsimulang mag-isip-isip ang binata. Para kasing gumanda lamang ang ugali sa kanya ng kanyang tita nang dahil siya ay marami ng pera. Sa kanya na kasi iniaasa ang lahat ng gastusin nila sa bahay at kahit na rin ang kanilang mga kinakain sa pangaraw-araw. May trabaho naman ang kanyang pinsan na si Gerson, ngunit pang sarili lamang nito ang kanyang kinikita. Nagbago na kaya talaga si tita? O baka naman ang habol niya lang sa akin ay pera?
Tanong ni Jericho sa kanyang isipan. Agad kinausap ng binata ang kanyang kaibigan na si Ronnie. Balak niyang magpanggap na nalugi sila nang sa ganon ay malaman niya ang tunay na pag-uugali ng kanyang tita. Pakunwaring kinausap ni Jericho si Ronnie sa telepono. Ano? Nalugi na tayo? Magsasara na ba ang ating negosyo? Pakunwaring tanong ni Jericho. Oo pare, natalo na tayo ng ating mga kalaban. Magsasara na ang negosyo natin, kaya maghihirap na ulit tayo. Malaki pa ang ating naiwang mga utang. Boses ni Ronnie sa telepono. Sinadyang iparinig ni Jericho ang kanilang usapan upang makita niya ang magiging reaksyon ni Aling Edna. Nang matapos ang pag-uusap nila sa telepono, ay agad siyang kinausap ng kanyang tita. Jericho, wala ka ng pera? Kung ganun, ay hindi ka na namin mapapatira dito. Alam mo naman na wala din kami. Pumunta ka na sa kaibigan mo dahil baka madamay pa kami sa mga sinasabi mong utang. Seryosong sabi ni Aling Edna. Nalaman ng binata na hindi siya para samahan ng kanyang tiyahin sa oras ng pangailangan at pera lang talaga ang dahilan kung bakit siya nito itinuring ng maayos. Agad umalis si Jericho at pumunta sa kanyang kaibigan. Tapos na rin naman ang bahay na pasikreto niyang ipinapagawa. Ipinagpatuloy nila ang kanilang negosyo dahil ang totoo niyan ay mas lalo pa itong lumalago. Nagpatuloy ang kanilang pagyaman at sobrang saya talaga ng nanay ni Ronnie dahil nakilala nila si Jericho. Jericho, maraming salamat talaga ha. Kung hindi ka dumating sa aming buhay, ay baka patuloy kaming namroblema sa pera. Nakangiting sabi ni Aling Isabel. Wala po yun tita. Noong walang-wala nga po ako, ay kayo po ang tumuring sa akin na parang sarili ko pong pamilya. Masayang sagot ni Jericho. Lumipas pa ang mga buwan ay nalaman ni Aling Edna na hindi pala talaga nalugi ang negosyo ng kanyang pamangkin. Nakita na rin ito ang ipinatayong bahay ng binata at namangha talaga ito sa sobrang laki noon. Halos 2 oras nag-aabang si Aling Edna sa harapan ng bahay ng kanyang pamangkin at nakita niyang papasok doon ang isang magarang sasakyan. Tita Edna, ano po ang ginagawa niyo dito? Tanong ni Jericho habang nakasakay ito sa magarang sasakyan. Hindi mo naman sinabi na patuloy ka pala sa iyong negosyo. E di sana ay natulungan kita. Malambing na sabi ni Aling Edna. Sa isip ni Jericho ay natatawa na lamang siya sa mga salitang naririnig niya mula sa kanyang tiyahin. Alam niya sa kanyang sarili na manghihingi ulit ito ng pera. Pasensya na po kayo pero kaya ko na po ang sarili ko. Kung usapang utang na loob po tita, ay sobra-sobra na po ang naibalik ko sa inyo. Sige po, dyan na po kayo dahil marami pa po akong kailangan gawin. Sagot ni Jericho, sabay pumasok na ang sasakyan nito sa malaking bakod ng kanyang bahay. Pahiyang-pahiya si Aling Edna at hindi na ito nakasagot pa. Kung naging maganda lang sana ang turing niya sa kanyang pamangkin, edi sana ay mayaman na rin sila. Isang araw ay nagulat pa si Jericho nang kausapin siya ng isang abogado. Nalaman niya na may pamana pala sa kanya ang kanyang namayapang mga magulang. Marami pa pala silang lupain at nang dahil doon ay pinagtayuan nila ito ng negosyo. Hanggang sa isang araw ay nagkaroon na ito ng asawa. Pati na rin ang kanyang kaibigan na si Ronnie ay nagkaroon na rin ng kanyang sariling pamilya. Masayang-masaya talaga sila sa mga natatamasa nila sa buhay. Bumalik kay Ronnie ang mga itinulong niya sa kanyang mga kaibigan at hanggang sa huli ay hindi sila nag-iiwanan. Samantalang si Aling Edna naman ay walang magawa kundi ang titigan na lamang ang tagumpay ng kanyang pamangkin. Kung minsan ay napapanood niya ito sa balita na dating nagtitinda ng turon, ngayon ay milyonaryo na. Hindi niya na magawang lumapit pa kay Jericho dahil alam niya sa kanyang sarili na alam na ng lalaki ang tunay niyang pagkatao. Dati niyang itinuring na hayop si Jericho kaya wala na siyang karapatan na lumapit pa dito. Dapat nating tulungan ang ating mga kamag-anak na nangangailangan.
Tayo dapat ang unang-unang nagtatanong kung okay lang ba sila, hindi yung tayo pa ang magpapababa sa kanila nang dahil sa wala silang pera. Dapat maging pantay-pantay ang turing natin sa ating kapwa. Hindi yung porket mahirap ay gagawin nating utusan at kung sino pa ang mayaman ay sila lamang ang ating igagalang. Tandaan mo na ang Diyos nga ay walang pinipili. Pare-pareho niya tayong itinuturing na anak na kung saan ay wala sa kanya kung ikaw man ay mahirap o mayaman. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.